Parang kumanta na rin mga kababayan si Panilo. Ano niya, Mr. Maravillas? Si Panilo ba? Nilaglag na rin si Digong? Hindi pa man po. Kasi sabi po ni Panilo, talaga niyang ginamit ni Digong sa kanyang drug war yung intelligence funds. O diba, sabi ng Quadco mga kababayan, gusto nilang silipin ang intelligence fund ni Digong kung tama yung paggamit. Baka pati mga kababayan daw doon sa pagbigay ng reward money para pumata. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ginamit yung intelligence funds. Kaya gusto pong eksaminin ng Congress. Tapos biglang nagsalita si Panilo. Parang nilalaglag si Digong. Buwan niya, ang ginamitan niya sa drug war, pero hindi man niya sinabi na ginamit na reward money tulad ng ibinulgar mga kababayan ni Colonel Royina Garma tapos ni Espinido sa Quadcom hearing. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, tapos yung COMELEC pala po, idagdag ko na rin, nagpalabas na po ng initial list ng mga senatorial candidates na pinapaintulutan nilang na makatakbo. Ibig sabihin po, hindi na-declare na nuisance. Di maganda, ibigay ko sa inyo yung lista. Baka yung kandidato ninyo ay hindi kasama. Di ba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ngayon, balikan natin yung kwento natin mga kababayan. Yung sinabi ni Panilo. Kumpirmado niya? Panelo confirms intelligence funds used in Duterte's drug war. Siyempre naman niya, Mr. Maravillas, yung kanyang administrasyon, lahat inubos na lang sa drug war. Di ba? Kaya ang dami pong nadisgrasya na inosente. Talaga niyang ginamit, sabi ng kanyang dating legal counsel na si Panelo, Salvador Panelo. Sa interview mga kababayan ng Diwar, Abante Radio, Panelo downplayed claims made by retired police colonel Royina Garma regarding financial rewards given to police officers for killing drug suspects. Kaya nga po, hindi maaari na hindi mag-attend. Imbitado, may standing invitation kay Digong. Samahan na lang po ninyo, attorney. Importante, under oath siya na magsasabi. Pero yan mga pa-interview ninyo, walang epekto yan sa ating mga mamamayang Pilipino. Magugas kamay man po kayo, dumaldal sa mainstream media, ang maniniwala niyan, kayo-kayo na lang. Para maniwala, manumpa kayo. Si Digong, magpa-cross-examine siya, magkasubukan kung sino yung nagsasabi ng totoo. Pero kung magkikwento ka outside of the Quadco, that's nothing. Walang bigat po ang mga statements ninyo. Lalo pa na sunado. Kilala kayo na mga sinungaling. Bali-baliktad, pabago-bago. Iba-iba yung mga pinalalabas na mga statements. Imagine, sabi ni Digong, wala daw siyang utos na pagpapapatayin. Recorded po sa mga pronouncement niya, public pronouncement. Laging bukang bibig niya yung kill, kill, kill. O diba? May isang video nga, may sinabihan siya. Bakit buhay pa niya yan? Yung testimony ni Iloilo City Mayor, dating Iloilo City Mayor, Jed Mabilo, naalala ninyo? Yun na niya yung statement ni Digong. Kaya napilitan siyang umalis ng ibang bansa
At kababalik lang po mga kababayan, nag-execute ng affidavit sa Quadcom kasi pinangalanan siya, nilista siya mga kababayan, nasa drug watch list. Ngayon, yung presidential list mga kababayan, hindi man pala yun verified. You see? Yan ang story ng balitang yan. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Labas mga kababayan sa investigasyon. So ibig sabihin, kung sino yung gustong pangalanan ni Digong doon sa kanyang lista, yun na yun. So matindi po. Kaya nga po, iniimbestiga nito ng Quadcom para mabigyan po ng hustisya yung mga naging biktima na inosente po. At hindi na po ito maulit in the future. Yung sobrang pag-abuso sa posisyon ng mga leaders. So, yung argumento po ni Panelo, yung mga police officers do not require additional monetary incentives to carry out the duties, including neutralizing drug suspects. Instead, he emphasized that the intelligence funds were essential for gathering information on drug syndicates and supporting the broader anti-drug campaign. Kung totoo yan, na gathering of information lang yung pinagamitan as the legal basis for releasing intel funds. So tama lang po na para masiguro na totoo yung sinasabi ninyo, silipin. Ito na ngayon po yung gagawin ng Quadcom. Sisilipin nila yung paggamit ng intel funds ni Digong. So magkakaalaman na ngayon, mga kababayan, parang yung confidential funds mo ni Inday na nalunok for 11 days. Nang tingnan po, mga kababayan, 73 million ng 125 million pesos disallowed. Mali yung paggamit. Kaya dinisallow po ng COA. Malamang sa malamang, yan din po ang mangyari dito sa Intel Funds na iimbestigan po ng Quadcom. So as a background po, during the Quadcom hearing, Garma alleged
that Duterte had discussed plans to expand the so-called Davao model after the 2016 elections, which reportedly involved cash rewards for police officers based on the status of the suspects they neutralized. Panelo suggested that Garma, currently in detention at the House of Representatives, may have been pressured into making this statement against Duterte. The House Quad Committee continues to investigate extrajudicial killings and other issues related to the previous administration's drug war. Na-pressure lang daw. Kaya nilaglag ni Garma si Digong, si Bongo, pati si Bato. Tingnan na lang natin, after na isagawa yung investigasyon sa paggamit ng intel funds ni Digong. Ngayon, hindi pa natin masasabi na itong depensa ni Panelo ay tama at totoo. So, ang strategy, mga kababayan, ngayon na gagawin ng Quadcom, susundan nila yung money trail sa drug war ni Duterte. So, ayon po kay co-chairman na sina Manila 6th District Representative Benny Abante at Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, ang joint panel niya ay humihingi na ng tulong sa AMLAC, Anti-Money Laundering Council, upang sundan ang daloy ng pera na may kaugnayan sa mga operasyon ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang hakbang na ito ay bunsod sa pagsisiwalat ni dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si retired Police Colonel Royina Garma, na nagsabing ang mga cash rewards daw para sa pagsasagawa ng AGK ay ipinasok o ininaan sa bangko. Si Garma, na kinilalang malapit kay dating Pangulong Digong, nagsiwalat ng reward system sa mga pagpatay at detalyadong inilarawan ang kaugnayan nito dito ni na Duterte at ang kanyang malapit na kaibigan na si Senator Bongo. So, ayon kay Abante, the Quadcom will leave no stone unturned. Those who profited from the killings must be held accountable, anya. And the AMLAC is the key to tracking down these illicit transactions that led to the deaths of innocent civilians. So magkakaalaman na, mga kababayan, sa mga susunod na investigasyon, hearing ng Quadcom, ang tawag ng mga nausog vloggers, Quadcom. Huwad na committee daw po, mga kababayan, binabaliktad ninyo. Ang huwad po, yung drug war, lumalabas, yung kakompetensya, yun ang tinugis nila. Yan ang lumalabas po sa investigasyon, mga kababayan. O ngayon, yung mga kandidato, mga kababayan, sa pagkasenador, ito na yung partialist na pwedeng magpatuloy sa kanilang pangangampanya kasi hindi sila na-declare na nuisance. Yan po. The COMELEC releases the partial list of 66 senatorial aspirants who will be included in the ballot for midterm polls. Number 1 yung kandidato natin, si Abalos. Abalos, number 1. Yung iba rito, hindi man mga kilala. O ito si Paulo Aquino, si Bam. Yan, hindi man kilala yan, mga taong yan. Si Binay, si Abi Binay. O ito si Bondok, yung kandidato ng PDP. Sumama yata ito sa PDP. Yung singer, Jimmy Bondok. Si Bong Revilla, Bosita, yung congressman. Si Brosas, yung Makabayan. Ito hindi man kilala po. Hindi mga kilala. Ito si Teddy Casino, si Franz Castro, si Cayetano, si Pia, itong si Angelo Castro, hindi man din kilala. Ayan po, si Bato de la Rosa, ito hindi man mga kilala. Ito si Luke Espiritu ito. Si Mark Gamboa po, independent Mark Gamboa, nakasama po si Bongo, si Norberto Gonzales, si Gringo Nasan,
Yung iba hindi man natin kilala. Si Ping Lacson, si Lito Lapid, si Wilbert Lee, yung congressman. Ito si Marcoleta, si Amy Marcos. Ito hindi man kilala. Martinez, Mata. Yung si Dr. Mata yata ito, Richard Mata. Ito si Matula, yung peasant worker na magpa-file daw ng disqualification case kay Pacquiao. Misrepresentation. Ito si Lisa Masa. Sino to? Si Heidi Mendoza. Ito si Dr. Joey Montemayor Olivar. Si Doc Willie Ong, Action Democratico pala. Si Manny Pacquiao, si Kiko, si Colonel Kirubin, si Pacquiao. Ayun, hindi man dito kilala. Si Willie Revillame, si Vic Rodriguez, kasama din. Ayan, hindi man kilala. Luis Singson. Si Governor Singson, si Chavit, si Tito Sen, Topado, si Tolentino, si Tulfo, yung dalawang Tulfo, Ben Tulfo, Erwin Tulfo. Hindi naman, si Camille Villar. Yan. Number 66, si Camille Villar. May Leandro Berceles palang kumakandidato. So yan po yung partial list na nirelease po ng COMELEC na isasama nila sa official list of senatorial candidate. Kasama po si Mark Gamboa. Di okay. Hindi siya na isali sa Noisans. Okay na. Pwede na. Lakad tayo dito mga kababayan sa isang mall sa tabing dagat dito sa lungsod ng Legazpi. Maganda itong mall na to. Tingnan ninyo yung paligid ko. May chapel para rito. Padre Pio Chapel. Ayos na niya, Mr. Maravillas. Lakad-lakad. Sunday man ngayon kasi. Mga kababayan. And makapag-relax tayo. Di ba? Alam ba ninyo na yung paglakad-lakad, isang pamamaraan yan para mawala yung stress natin pag halimbawa stressful na yung ating buhay. Sabi yan yung ating mga eksperto. Pero pwede naman maglakad-lakad kahit hindi stress. Diba? May pure gold dito po. Pure gold. Yan po, tabing dagat. Yan yun, Mayon Volcano. Tawag dito po sa mall na to, Embarcadero de Legazpi. Yan o. Diba maganda? Maganda po yung paligid o. Ito naman po yung bundok ng The Sleeping Lion. Pakita ko po sa inyo. Tawag dyan, The Sleeping Lion. May mga kain-kainan po dito. Mga kababayan. Yan, pure gold. Legazpi. May mga kumakain-kain po. Diba? Maganda po yung paligid dito. Yan. May mga kainan dyan. Diba? Mga kababayan, ano pa yung pwedeng gawin natin para makapag-relax? Depende po kung ano yung feelings ninyo. Kung medyo nagagalit kayo po kung anong bagay na hindi ninyo maintindihan, upo muna tayo rito. Pwede kayo na makinig ng mga magagandang musika. Yun, nakaka-relax yun. Kung kayo ay galit. Kung medyo pagod na kayo po, then you take a nap siguro. So makapag-rest kayo ng makapag-rest ng konti, di ba? Pag medyo masyadong burnout na kayo sa inyong mga ginagawa, pwede ninyong itry na magbasa kung anong mga paborito ninyo pong libro. Magbasa lang kayo, yan ang aking pong ginagawa. Pag malungkot naman po, sabi ng mga eksperto, mas maganda na mag-exercise. Takbo-takbo kayo ng konti o kung hindi, brisk walking po. Nakakapagaan po siya ng pakiramdam. For those who are feeling anxious naman po, then you can meditate. Yan ang instant pong
Instant solution po. Pag masyado naman po na nag-overthinking, pwede kayo magsulat para yung energy po ninyo maging productive. Pa-focus ninyo sa pagsusulat. Ngayon, kung medyo tinatamad, hanap kayong kakwentuhan para magising yung inyong diwa. Pag lang yung mga mahilig sa pagmarites. Okay po, so yun na ating short video mga kababayan. Para habang namamasyal tayo rito, magkapag-relax din tayo. Bye-bye po.